Mga kabagis, welcome back to my YouTube channel. Papakain ako ngayon. Pakatakaw na sa basta grower feeds, grower stage na mga kabagis, matakaw yung ating mga baboy. So yung topic natin na gusto kong sakutin is yung tanong sa lahat ng mga stages sa pakain natin mga kabagis, saan ba dapat tayo mag-focus? So ano ba yung dapat nating mas bigyan ng pabor or i-focus daw natin yung pakain. So yun yung topic natin. Before kasagutin yan mga kabagis, huwag kalimutang mag-comment, like, and kung first time nyo pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, and just keep on watching. Ninyo ang aking ini-explain mula noong sa mga previous ko pa na mga vlogs. Ang grower feeds is yung pinakamahaba sa lahat na number of days na ating ipakain sa ating mga baboy. Ang pinakadahilan dyan is from the word itself na grower. We have to make sure na mag-grow, lalaki. No, lalaki yung mga baboy, tataba yung mga baboy, at bibigat yung mga baboy. And the reason why mas mataas siya, kasi yan yung stage mga kabagis na parang tama lang yung presyo ng sako ng feeds or yung kilo ng feeds ng grower. Aside sa idea na mas mura siya sa mga ibang pakain, ito yung mas kailangan nating mapakain ng marami yung ating baboy sa araw, kasi ito yung dinisign talaga sa stages ng mga feeds. Yan yung purpose talaga niya na grower. So kahit tingnan ninyo mga iba't ibang klaseng mga feeds, Bilmico, Ultra Pack, Bimig, yung number of days na pakain for grower is yun yung pinakamahaba. Now, again, in-explain ko na dahil nga sa idea na gusto natin palakihin na yung ating mga alaga, palakihin, patabain, no? Pabigatin. So, dyan tayo dapat mag-focus. Now, bakit baka bagis kung for example, mas damihan ko ng araw, kasi may nagtanong, damihan ko ng araw yung pakain ko sa starter. Well, nasa sayo yan. Okay lang din mga kabagis, kasi sa starter feeds talagang lalaki din yung baboy mo at bibigat din yung baboy mo dyan. But ang question ko doon, pagka panahon na ibenta mo na, may profit ka pa bang natira? Kasi mahal yung starter feeds. Kaya nga yung turo ko sa starter feeds is 30 days lang. Or in fact, kung tingnan ninyo sa mga guide din sa ibang mga brand, 45 days yung nakalagay doon. May iba din 60 days. Pero sa akin, 30 days ko lang siya, kasi at least nakuha ko yung foundation ng baboy sa kanilang paglaki at pagbigat. And then doon ako mag-focus sa grower. Ang grower ko kasi most of the time is 40 days to 60 days yung aking pakain. Depende na yan kung mabenta ko siya ng maaga, then 40 days lang or 30 days lang din. So nasa sa atin na yan. So ang tanong kung saan tayo mag-focus, saan ba dapat mas mahaba yung pakain, din ang sagot is grower feeds. Kasi ito yung stage talaga na dinisenyo ang feeds na ipakain ng mas matagal sa ating mga alagang baboy. At tulong na rin yan sa atin kung tutuusin, kasi pinalaki niya, pinabigat niya. At the same time, yung presyo niya is hindi ganun kamahal sa ibang mga stage like starter at saka mga pre-starter feeds, no? So may mga nagsasabi na kabagis, yung aking pakain sa baboy ko is pinokus ko sa starter feeds, mas matagal ang pakain ko sa starter feeds. Well, good for you kung matagal yung starter feeds. For sure, mas maganda yung kalalabasan ng fatteners natin, but the question there is that ano yung resulta, ang profit natin or yung kita natin at the end of the day yung kapag ibenta na natin yung ating mga alagang baboy. So doon tayo magkaroon ng konting consideration. Kaya wala akong against kung matagal yung ipakain mo yung starter, basta i-make sure mo lang na hindi ka malugi once ibenta mo na. I-make sure mo lang na mayroon ka pa rin kita, mga kabagis.
Ayan. So, yun, no? And then yung right after sa grower, 'di ba? Yung grower natin is 40 to 60 days yung ating number of days na ipakain. How about naman sa finisher? So yung finisher naman natin mga kabagis is ako, kung mayroon pang days na pwedeng matira na before ko sila maibenta, I have to make sure na makakain sila ng at least 15 days na finisher. Okay, 15 days, pwede din maging 30 days yan. Depende na talaga kung kailan ma-release or mabenta yung baboy. So once hindi pa nabenta, mayroon ka pang mga natirang ilang linggo, pwede mong i-finisher yun. Pwede bang hindi na rin din i-finisher? Pwede din, hindi na rin i-finisher. Basta tingin mo, hindi ganun katanda na yung baboy mo sa'yo. Kasi yung goal ng finisher kasi, kung matagal ka na nagpapakain ng grower, and then for example umabot na ng 4 months or almost 5 months na yung baboy mo, so matagal-tagal na kumain ng grower, then I would suggest na kailangan mong pakainin ng finisher, at least man-neutralize man lang ng finisher yung taba at saka karne ng baboy. At kapag katayin na, maganda pa rin yung karne at saka yung presentation ng karne ng baboy. So, ganun. Basta kung matagal na, iisipin mo kabagis, kung matagal na talagang kumain siya ng grower, hindi pa rin nabenta, please do make sure to give them finisher para hindi ka mahiya kapag ikatay na, hindi ganun kakapal yung taba. Kasi yun yung goal ng finisher. Okay? Yun yung pinaka-goal niya. I-neutralize yung taba. Maganda yung resulta. So yun lang. Pero kung in 3 months time mabenta mo, okay na yan kahit walang finisher, kasi nga konting araw lang naman din nakakain siya ng grower. So after that, di ba, for example, no, may nagtanong din ito mga kabagis, for example, no, 5 yung naalagaan kong baboy, tapos fatteners silang lahat, pero biglaan kasi na naisipan ko tawag nito, i-ano ko yung isa, gawin kong inahin, nakakain na siya ng finisher. So okay pa rin ba yun na gawing inahin? Okay pa rin naman yan, normal lang yan mga kabagis, kasi nga lahat naman tayo nakaranas ng ganyan, nakakain ng finisher. Basta right after ma-stop yung finisher, nabenta na yung batch niya, naiwan siya. Pagka naiwan mo na siya na lang isa, i-switch mo kaagad sa gestating. So yung gestating feeds na yun yung ipakain mo hanggang sa magbuntis na yung inahin or yung gilt mo. Gestating, hindi mo siya pwede i-maintain doon sa finisher or grower. May mga nagsasabi na okay lang din yung grower, i-maintain natin doon sa sa stage na yun, pero i-compare mo naman yung per sako ng grower at per sako ng gestating, mas makales ka doon sa sako, per sako ng gestating feeds. Kaya yun yung advice ko, na i-maintain mo sa gestating once hindi pa nabenta, or naiwan mo yung isang baboy na yun, na gawin mong gilt at paanakin mo. So yun, I hope na address ko yung mga questions na yun mga kabagis, and thank you for always commenting, asking questions, kasi ito yung mga times din na magkaroon tayo ng upload, kasi nga binibase ko lang din yung mga upload ko sa mga current na mga questions natin doon sa mga current na mga upload or videos din natin. And thankful tayo dyan kasi hindi tayo maubusan ng mga uploads dahil sa mga question na yan. Tuloy-tuloy lang yung upload natin everyday, and thank you so much.